Ang Hacienda Luisita ay may lawak na 6,435 ektarya na matatagpuan sa probinsya ng Tarlac. Dating pag-aari ng mga Espanyol ang lupain, pero dahil sa problemang sanhi ng rebelyon ng Hukbalahap noong 1950s, binenta ng mga Espanyol ang hacienda kay Jose Pepe Cojuangco Sr., ama ni dating Pangulong Corazon Cojuangco Aquino. Dahil dolyar ang hininging kabayaran ng mga Espanyol, kumuha ng loan si Cojuangco sa Chase Manhattan sa New York at sa Government Services Insurance System. Taong 1958, ang kumpanya ni Jose Cojuangco Sr. na Tarlac Development Corporation o TADECO ang naging bagong may-ari ng Hacienda Luisita at Central Azucarera, ang sugar mill na itinayo rin ng mga Espanyol noong 1927. Ang bayaning si Benigno Ninoy Aquino, asawa ni Corazon, ang unang administrator sa hacienda. Lahat ng nakuha namin sa CBA na meron kaming kuhan, meron kaming rasyon, meron kaming pre-hospitalization, meron kaming baling asukal, yun lahat eh, meron, inalis na at saka meron kaming educational loan, yun yung nakuha namin sa CBA. Ito ang Hacienda Luisita, progresibo, sumasabay sa agos ng makabagong panahon. Naghahanda para sa mga planong magpapaunlad sa lupaing kasing laki ng Makati at Pasig na pinagsama. Mas sumikat palalo ang lupain dahil sa mga naglalakihang bituin sa pinilakang tabing na ilan sa mga tagapagmana sa Hacienda Luisita. Kaya bukas sa lahat bumisita. Nakautang si Jose Cojuangco sa Chase Manhattan sa New York ng pambili sa Hacienda Luisita. Ngunit may mga kondisyon. Isa na rito ay ang pamamahagi ng lupain sa mga magsasakang nakatira at nagtatrabaho rito. Ganon din ang naging kondisyon ng GSIS. Sa loob ng 10 taon, babayaran ang utang na ito sa gobyerno. At pagdating ng taong 1967, ang lupa ay mapupunta na sa mga magsasaka. Hindi ito nagkatotoo. Ang sabi ng karamihan, bungkalin ang lupa upang mabuhay naman tayo at may mapagkukunan tayong kabuhayan. Ay naisipan kong sama-sama kaming magbungkal dito sa loob ng Hacienda Luisita upang makatawid o mabigyan kami ng pantawid gutom ng mga kanya-kanya naming pamilya. Dahil walang ginawang aksyon ng TADECO na sundin ang kondisyon sa kanilang mga utang, nagsagawa ang gobyerno ng imbestigasyon noong 1977 sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Naharang ito ng mga Cojuangco. Ito ang nagtulak sa dating Ministry of Agrarian Reform na sampahan ng kaso ang korporasyon ng mga Cojuangco noong May 7, 1980. Ang resulta ng kaso ay naging pabor sa gobyerno, ngunit hindi ito naisagawa dahil umapila ang mga tagapagmana ni Jose Cojuangco Sr. na pinangungunahan ni Peping Cojuangco. Tila lalo pang nabaon sa lupa ang mga magsasaka ng Hacienda Luisita noong taong 1986. As President of the Philippines, preserve and defend its fundamental law, execute its just laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation. So help me God. Dahil sa makasaysayang EDSA Revolution, naging Pangulo ng Pilipinas si Corazon Cojuangco Aquino, isa sa